is about faith. Sino si Sister Risa? Siya lang atang hindi ko nakikita ang mukha. Nasa work ba siya? Okay. So, sabi ko kahapon sa preaching, kasuklam-suklam ang isang tao na walang pananampalataya sa Diyos. Nalulungkot ang Panginoon sa isang tao na na-create niya na walang pananampalataya sa Diyos. Lalo na kung ikaw ay nakakilala na born again, tinanggap mo ng Panginoong Hesus, nagsisilbi ka, tapos yung pananampalataya mo ay nawala. Merong ganyan eh. May mga Kristiyano na nawala ang pananampalataya. Kaya nga sabi niya sa Bible, mas mabuti pa na hindi ka nakakilala. Yung mga tao na bumabalik sa mundo, umaatras, kasi yung mga nagbabackslide, yun yung nawalan ng pananampalataya eh. Alam niyo kasi kung bakit nawawalan ng isang pananampalataya, nawawalan ng faith ang isang tao dahil yung conviction nila hindi lumalalim. Na imbis na while habang tumatagal na isang Kristiyano dapat lumalalim yung conviction mo kay Lord, yung takot mo. Ang problema kung yung conviction mo is mababaw, then madali kang bumalik sa mundo, of course maapektuhan yung pananampalataya mo sa Kanya. Kaya napaka-importante na aralin po natin yung kumustahin natin yung faith ng bawat isa. Lalo na yung mga ganitong sitwasyon, yung ganitong pangyayari na habang tumatagal, lagi kong sinasabi na pahirap ng pahirap, no? Mahirap talaga yung walang ganitong gathering, hindi tayo magmi-meet sa building, yung digital lang. Pero kung malalim ang pananampalataya mo actually, kahit ganito na digital lang, hindi ka basta-basta natitinag, hindi nababago yung tiwala mo sa Panginoon. May problema o wala, masakit o hindi, maganda ang sitwasyon, yung pananampalataya mo andun pa rin. Okay? Kaya napaka-importante yung pag-aaralan po natin ngayong gabi, no? So sa buhay natin, marami po tayong sinusubaybayan. O tama ba yan? Sinusubaybayan araw-araw. Halimbawa na lang, ano yung sinusubaybayan natin sa social media? Halimbawa, nasa worldly ka, mga siguro Itbulaga, Wawawi, di ba? Yung mga movies, mga worldly movies. Pero ngayon na lumalalim yung faith mo, dapat yung sinusubaybayan mo ay yung gawain ng Panginoon. Yung ganito, importante yung training. Kasi kung hindi ka dumadaan sa training bilang isang mananampalataya, ako na pong nagsasabi, hindi ako prophet, no? Hindi po ako prophet, pero ako na nagsasabi, mawawala ka. Napakabuti ng Diyos na prepare niya po ang simbahan. Kasi kung nagtatrabaho ako at hindi ako nag-full-time, wala akong time na matutukan ang bawat isa. Just to let you know na sa isang araw, mababa ang 3 na tao na kinakausap ko, yung iba sugatan, yung iba may problema. At imagine kung ang pastor mo may trabaho, wala na. Importante talaga na natututukan natin ang bawat isa, lalo na pag mga bago. Kasi bakit yung mga ibang church na nawala? Kasi yung pastor nila nagtatrabaho. Nung nawalan ng trabaho, hindi kayang masuportahan ng church, of course, umuwi, iniwan yung simbahan. Yung pastor na lang ng kapatid ko sa Abu Dhabi, wala na silang pastor, umuwi yung pastor. Sila na lang. Kaya minsan yung ate ko nanghihingi ng message, tulungan mo ako mag-message sa church ngayon. So, ang hirap. So, importante na bless ka na meron kang simbahan sa panahon ngayon. Kasi maraming mga believer na wala ng simbahan, marami ring pastor na wala ng
nawalan ng membro dahil nga sa isang kadahilanan, mababaw ang kanilang pananampalataya. Kaya mapalad ka kung ikaw ay lumalalim yung pananampalataya mo para kahit anong bagyo. Kasi biblical, in the last days, many Christian will grow cold. Maraming manlalamig. In the last days, talagang makasarili ang tao, makasarili kahit sino yan, believer or unbeliever. And in the last days, maraming mawawala sa pananampalataya. At kung andito ka man at nanghihina ka, huwag mo nang planuhin na ituloy yan, kailangan lumakas ka. So tonight, I just want to encourage each of everyone na lumakas tayo every time na araw-araw kung may cell group ka, sinusubaybayan mo yon. Hindi ka dapat na kailangan na i-remind ng cell leader mo. Pag alam mo na may live, sinusubaybayan mo na yon, naka-ready ka na. Yung talagang lalo na kung may Zoom tayo every first Friday, every first Friday lang naman, hindi ka naman lalabas. Maligo ka naman, di ba? Baka nasa bed pa kayo, it's not good. Okay? Kailangan presentable naman. Baka nakalimutan nyo, wala kayong damit. It's a shame. So, next month, magkakaroon po tayo ng Zoom uli. Tatrabahuin natin, iayos natin ng tama. Pero praise God, at least nasubukan natin. So, sino po dito yung excited sa Word of God ngayon? Okay. Sabi niya dito, many people think they have faith, but the results are completely different. In some people's lives, faith has only come to their minds, but it still has not worked its way down into their hearts. I'll repeat po. Many people think they have faith, but the results are completely different. In some people's lives, faith has only come to their minds, but it still has not worked its way down into their hearts. Okay. Sabi niya dito sa susunod, we should understand that faith is not something intellectual, rather spiritual, and it must be received in the spirit or in your hearts. Okay. Kasi mahirap po na ang faith mo is nasa utak mo lang, pero wala sa puso. Kaya kung may faith ang isang mananampalataya, tapos sa mind lang, hindi rin din sa heart, may problema. Kailangan na-renew yung ito, lalaliman ko po to kasi ang tinutukan ko lang kahapon yung mind. Pero ito, training to, so laliman po natin. Importante na yung faith mo is hindi lang sa mind, hindi lang na-renew yung mind, dapat sa heart para may result. Okay? Nakukuha niyo po. Kasi, okay, how to renew our mind? The Word of God should renew your way of thinking. Okay? So Romans 12 verse 2. So I believe na kailangan talaga. If you want to renew your mind, you need to read the Word of God. You have devotion, go for trainings, go for cell groups. You are blessed if you have a cell group. Kasi dun sa cell group, kung meron kang tanong sa live, matatanong mo sa cell leader mo, in your cell leader, mag-aaral yan. So, without your knowledge, when you are asking your cell leader, lumalago siya kasi nag-aaral. So, ano ang pinupunto ko dito? Importante talaga na gusto nating ma-renew yung utak natin, ma-renew yung mind natin, para lumalim yung faith natin, kailangan hindi po tayo nawawala sa gawain. Ano yung sinabi ko sa inyo noon? Kung gusto mo na mawala sa simbahan, huwag kang mag-live, huwag kang magsimba, huwag kang mag-attend ng training, huwag kang mag-pray, huwag kang mag-devotion. In 1 month, pustahan tayo. Tapos ka. Napansin nyo, yung iba wala na dito. We are trying to reach them, but I don't know. Yung si leader nila, nire-reach nila,
Hindi na nasagot. Hindi namin alam ang kadahilanan, pero yun ang problema kung ang pananampalataya mo ay hindi lumalalim. So sino yung nagsasabi dito, Pastor? Ayaw ko na bumalik sa worldly. Pastor, ayaw kong manlamig, di ba? Sino yung nagpaplano dito na pumunta sa Alaska? Ngayon pa lang, mag-isip-isip ka. Kasi ang isang tao na babalik sa pinanggalingan niya, which is unbeliever tayo dati, I'm telling you, you will suffer. Di ba? Lagi kong sinasabi yan. So ngayon, ang pag-aaralan natin is ano ang pagkakaiba ng ito. May mga iba-ibang faith o pananampalataya ng isang believer. Okay? So, basahin po muna natin sa 2 Corinthians 4 verse 4. Okay? 2 Corinthians 4 verse 4. In 5 seconds, basahin ni Sis RB. 2 Corinthians 4 verse 4. In their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Amen. Kaya pala, kahit spirit-filled, kahit talagang iyong tao ay laging napupuspos, kahit pala on fire ang isang tao, kahit isang pastor, pwedeng mawalan ng pananampalataya dahil sa verse na to, sinasabi niya na ang Diyos dito sa mundo ay ang kaaway. Okay. Pag ang Diyos dito sa mundo ay ang demonyo, ang kaaway, of course, sinong kaaway niya? Mga unbeliever or mga believer? Of course, mga believer. Tama? Bakit niya pakikialaman yung mga nasa club? Anak niya na yun eh. Bakit niya pakikialaman yung mga durugista, yung mga nagbubugaw? Anak niya na yun eh. Dati ako ng demonyo eh. Imagine, nagbubugaw ako. Bibinta ako ng babae, ng droga, nasa club lagi. Kaya, ba't pa ako pakikialaman? Anak naman ako niya. Siyempre, ang pakikialaman niya, yung gusto niyang hatakin, yung mga anak ng Diyos, yung mga na-born again, yung kagaya natin na nakakilala sa Panginoon. And this is, ito po ang katotohanan niyan. Hindi titigil ang demonyo sa iyo habang nabubuhay ka sa mundo, habang nagsisilbi ka sa Panginoon. Pero, anong sabi niya sa 1 John 4 verse 4? Ang sabi niya dyan sa 1 John 4 verse 4, the one who is in you is greater than who is in the world. Kumbaga, yung nasa sa atin, ang Holy Spirit, ang Panginoong Hesus, ay greater than kung ano yung nasa mundo, kahit demonyo pa yan. In fact, we cannot compare God sa demonyo. Walang-wala. So, we are blessed. Pero, kailangan bantayan po natin. We need to stand in our ground. Kailangan yung ground natin, nababantayan natin, yung atmosphere natin. Kasi, pwede kang mahatak. So, paano natin mabantayan yan? Basahin po natin sa Ephesians 6 verse 10. Ephesians 6 verse 10 onwards. Punta po kayo sa Ephesians 6 verse 10 onwards. Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Ituloy mo sis hanggang 14 siguro. Put the whole armor of God, that you may be able to stand against the scheme
of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. Stand, therefore, having fastened on the belt of truth, and having put on the breastplate of righteousness, and as shoes of your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. Amen. Ganda po yung chapter na yan. I suggest na yung Ephesians 6 onwards, yung chapter na yan, i-meditate nyo po yan at i-apply nyo. Okay? Sabi niya sa Ephesians 6 verse 10, finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. So we need to be strong. Be strong with whom? With the Lord. So, when faith gets weak, anong gagawin mo? Pag yung faith mo ay nagiging weak, kung yung faith mo ay humihina sa Tagalog, ano ang gagawin mo? First, kailangan mong tignan, puntahan kung saan nagsimula. Okay? Minsan hindi po nakikita ng tao to nakikita ng isang Kristiyano to, kaya sila nahahatak ng kaaway. Every time na humihina ang pananampalataya ng isang tao, meron pong dahilan yan eh. So dapat, pupuntahan mo yon. Halimbawa, for example, when I was a new believer, 1 year, 2 years old, okay. So pinagdadrive ko yung mga man of God, mga pastor. And then after 4 years, biglang humina yung pananampalataya ko. And then, the reason why humina yung pananampalataya ko kasi bigla akong uminom at napasagarilyo. Nagsigarilyo ako. So, bumalik ako. Pero actually, nung nagsigarilyo ako at uminom ako sa araw na yon, parang nakonvict ako. Ang problema pala, dahil nabigyan ko ng space ang kaaway, may authority yung demonyo para mahiya akong bumalik. Kaya ngayon tignan niyo yung mga kapatid na nadadapa, hindi na sila bumabalik kasi nahihiya sila. Pero actually, hindi natin alam yun. Ang nakakaalam lang yun, demonyo. Wala naman na. Sa totoo lang, kahit malaman ko, kahit malaman ng ibang tao na nagkasala ka, who are we to judge them? Ang problema, binigyan nila kasi ng authority ang demonyo para mag-guilty sila. Yun ang problema. Kaya kailangan pala, kung nanghihina ka, ano ang cause? O siguro, hindi ka nagsigarilyo, hindi ka uminom, pero baka hindi ka na nagdi-devotion. Yon. Baka hindi ka na nagpipray. Siguro dumating yung problema sa Pilipinas, dumating yung problema sa company, binawasan ang sahod mo, naapektuhan na yung quiet time mo ngayon. Kasi malaking bagay na maapektuhan yung quiet time mo, yung devotion mo, pag may struggle ka sa financial or dito sa mundong ito. Lalo na sa financial o relasyon. So, kailangan alamin mo ano yung cause, bakit nanghihina ka. Maraming dahilan po yan at ikaw nakakaalam. Imposible kapatid, ito makinig. Imposible kapatid na manghihina ka na ginagawa mo ang part mo sa Panginoon. Merong cause yan, nabibigyan mo ang space ang kaaway. At ito, wala pong exempted dito. Itong buhay na to, merong suffering. Diba? May perseverance, may character issue, yung hope, yung faith, umiikot yan Paikot-ikot lang yan. Pero kailangan, ang nangingibabaw dyan, yung faith mo. Okay? Kasi, a person who is on fire to the Lord Jesus Christ, a person who is on fire, who's serving, na yung nagsaserve kay Lord, pwedeng one day, manghihina yan. Pero,
merong kadahilanan yan. Kaya dalangin ko na ngayong gabi, yung tong pag-aaralan po natin ay maintindihan nyo para kung nanghihina ka, uy, ito yung message ni Pastor. Teka, i-check ko nga, balikan ko. Anong dahilan? Bakit nagkaganito ako bigla? Okay? So, sabi niya dito, dapat daw ang faith daw ay lifestyle ng bawat believer. Pag sinabing lifestyle ang faith, mahirap, maganda, may problema o wala, kailangan connected ka, hindi naapektuhan yung faith mo. Okay? Kasi tignan mo di ba dito sa mundo meron na tayong naging lifestyle? Ano ang unang naging lifestyle natin? Pagkagising, kape. Yung hindi nagkakape, siguro tubig. Di ba? Kung hindi ka nagkakape, breakfast, itlog at hotdog. Lifestyle yun eh. Sino dito yung simula pinanganak, hindi kumain? Taas ang kamay. Aba, wala. Siyempre, lifestyle yan eh. Lifestyle mo, yung pagkagising mo, nagtututbrush ka na. Sino dito yung hindi nagtututbrush, pumapasok sa office? Lifestyle yan eh. Yung pagkagising mo, maliligo ka, magtututbrush ka. Sino dito yung pagpupunta sa office, hindi naliligo? Merong ganyan, pero hindi Pilipino yon, not to mention. Merong ganyan. Oh. Okay. Pero my point is this, may mga lifestyle tayo sa buhay. Pag uwi mo nga, o pagkagising mo, chine-check mo na yung notification kung may nag-like sa pinost mo. Tapos pagkatingin mo, iisa lang nag-like, binawi pa. Parang ano ba yan? Pero may mga lifestyle tayo. Pero sa spiritual, dapat ang nagiging lifestyle mo, dapat ang faith talaga lifestyle ng isang Kristiyano, tagawaypan. Kasi pag hindi mo naging lifestyle yan, ako. Kasi napaka-importante. Because whether we like it or not, everything we receive from God is faith. I'll repeat. Everything we receive from God is faith, true faith. Lahat ng hinihingi mo sa Lord, lahat ng pinagpipray mo, may kasamang faith yan. Okay? Kasi, tignan mo, gusto mo ng miracle, gusto mo ng promotion, gusto mo na, alam mo yun, nabivisualize mo na meron kang 3 anak, meron kang mansion, kahit wala ka pang boyfriend ngayon, kailangan mo ng faith dyan, kapatid. Di ba? Hindi po, kung babae ka, hindi po kasya yung naglalagay ka ng espirikitik araw-araw. Yung nagpapakulot ka, kulay ka ng kulay brown para talagang si brother is yung attention niya ay mapunta sa'yo. Kailangan pa rin dyan faith. Alam mo, sa totoo lang, importante ang faith. Actually, kung grabe ang faith mo, sabihin mo lang, Lord, hipuan mo si brother, hipuan mo yung heart niya. Bukas crush niya na ako. Naku, sabihin ko sa'yo 100%. Mag-message na si brother na yan sa akin. Pastor, hindi ko na kaya to. Bakit in love na ako kay sister? Diba? Kasi nga, grabe yung faith mo. O, dyan kayo magaling eh. Dyan kayo magaling eh. Itong sinasabi ko, mga kapatid. O baka naman bukas mayroon na talagang mag-message sa akin. Pastor, crush ko si sister, not to mention, ang daming singles dito eh. Si sister, yun, di ba? So, hindi naman ganon. Baka bukas, umayos kayo dyan ha. Ba't tayo napunta doon? Pinapatawa ko kayo kasi pagod kayo. No? Sino yung mga galing sa work dito? But again, may different faith ang isang tao. So ang pag-aaralan natin dito is yung pagkakaiba ng faith ni Tomas at si Abraham. Ayan. Alam nyo pala, maraming pagkakaiba ang faith ng mga nasa Bible
at pwede nating maihon tulad sa mga Kristiyano ngayon. So 2 tao lang. Okay? At saka yung 2 tao na to, ang tututukan lang natin dito, yung maganda ang halimbawa. Si Tomas kasi, kilala niyo si Tomas. Hindi si Mang Tomas Siguro naman, nagbabasa kayo. Si Tomas kasi, siya, bago siya maniwala sa Diyos, kailangan niyang makita. Grabe Parang may mga Kristiyanong ganun. Pastor, maniniwala lang ako pag andyan na. Pero si Abraham, ang pagkakaiba ni Abraham, hindi pa lang niya nakikita, naniniwala na siya. Which is yun ang dapat na faith. Yung believe in you will see. Si Thomas, to see is to believe. Di ba? Ang tao ganyan Di ba? To see is to believe. Bigyan ko kayo ng halimbawa ngayon. Sasabihin ko, alam niyo ba si Brother Idsel Alday? Kinain niya yung iPhone 7 ko. Hindi kayo maniniwala hanggang hindi niyo nakikita. Tama? Kasi ganun ang mentality ng tao Pero, talking about faith, importante talaga na pag-aralan natin yung buhay ni Abraham. Kasi, bakit siya ang pinili ko? Simple lang. God called her father of faith. Meron bang father of faith na iba? Si Abraham lang naman So siya ang pinaka-the best na halimbawa ngayong hapon. Ngayong gabi. Huwag si Thomas. Kasi si Thomas, naniniwala lang pag nakikita na niya. May mga ganyang tao. Pastor, maniwala lang ako na may Diyos kung na-promote na ako. Hindi, mali. Maniwala lang ako na na-healed na ako, healed na talaga ako. Mali. So, si Abraham po ang pag-aralan natin. Okay? Because the problem with Thomas is a doubter. Doubter si Thomas. Alam mo basahin mo nga sis RB yung muna, yung verse na yun na James 1 verse 8. Doubter at saka double-minded. James 1 verse 8. Pakicheck po. Pakitignan yung Bible nyo. James 1 verse 8. He is a double-minded man, unstable in all his ways. I will repeat. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Okay, sa Tagalog sabi niya, pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Di ba may mga ganyang Kristiyano Alam mo, paano mo sinasabi na may faith ka sa Panginoon kung double-minded ka? It's very important that if you are saying that you have faith, you should not have this kind of spirit, double-minded. Parang alon lang, walang patutunguhan. Gusto ng Diyos, lahat ng tagawaypan, lahat ng mga leaders, na meron po tayong patutunguhan. Na tayo po yung maging successful. Hindi yung ang faith natin nasa mind pero sa heart wala. Kaya nga, pag ganun talaga, wala it's the opposite way. Bakit hindi nangyayari? So ngayon mga kapatid, pag-aralan po natin si Abraham. Basahin po natin sa Genesis 12 verse 1 onwards, sis RB, kahit hanggang 5. Genesis 12 verse 1. Tayo po'y dumako sa Genesis 12 verse 1 to 5. The call of Abram. Now the Lord said to Abram, go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. And I will make of you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonor you I will curse. And in you all the families of the earth shall be blessed. So Abraham went, as the Lord had told him, and Lot went with him. Abraham was 75 years old when he departed from Haran. And Abraham took Sarai his wife,
And Lot, his brother's son, and all their possessions that they had gathered, and the people they had acquired in Haran. And they set out to go to the land of Canaan. Amen. They came to the land of Canaan. Genesis. Okay na. Ah, ito po yung pinadala ni Lord sa isang place, ano? Actually si Abraham, imagine yung ipapadala ni Lord sa lugar na wala siyang kakilala, hindi niya alam yung place. Halimbawa, sasabihin ko, Brother Randy, halimbawa sabi ni Lord, ate tawagan kita mamaya, nasa training. Halimbawa sasabihin ng Lord kay Brother Randy, go to Iraq. Pupunta ba si Randy kahit walang kakilala doon? Hindi siguro. Di ba? Pero ito, matindi si Abraham eh. Pero no yung binasa nyo, ang nakalagay kasi dyan is Abram. Di ba? Hindi Abraham. Yung mga nagtatanong, bakit Pastor Abram tapos naging Abraham? Ito po ang dahilan. Abraham is a childless and very old. This means he cannot fulfill the promise of God. The changing of Abraham's name is a sign from God. Okay? By changing his name, the Lord not only confirmed that he would fully carry out the promise that he made to Abraham. So yun pala ang reason, yung Abram, naging Abraham, kasi ang ibig sabihin ng Abram is childish and very old. In other words, maraming kahinaan si Abram. Okay? Para maging father of faith, kailangan palitan ni Lord yung pangalan na Abram sa Abraham kasi ibibless niya si Abraham magiging father of faith, ibibless niya yung nation, magkakaroon maraming anak at tayo yon, galing tayo doon. So ngayon, ganun din sa atin. Dati, marami tayong kahinaan. So nagkaroon tayo ng spiritual name, di ba? Nag-encounter tayo. Kasi, imposible na yung dating Abraham ay ibibless ni Lord na may maraming kahinaan pa rin. Kaya yun pala ang reason kaya pinalitan ni Lord ng Abram to Abraham. Kasi yung iba binabasa nila lalo bago kayo. Bakit Abram? Tapos naging Abraham. Yun po yung reason nun. Kasi may nagtatanong sa akin. So ngayon, yung dating Abram, maraming weakness po. Kung isa-isahin mo talaga yung dating Abram, hindi po pwedeng magkaroon ng faith. Alam nyo ba na si Abraham tinawag na father of faith pero 9 times he failed. Ibig sabihin 9 times nadapa. Imagine po yun. God called Abraham as father of faith to the nation. Kumbaga, walang higit sa kaniyang pananampalataya. Pero, still, he failed 9 times. Ito po ang gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid. How many times na na-failed kayo? Bangon lang. Kung si Abraham nga, father of faith, na-failed siya 9 times. Tayo, kung na-fail tayo, nadadapa tayo, bumalik ka sa presensya ng Panginoon. Ibalik mo yung apoy. Kung nagkakasala ka, bangon uli. Hindi po yun yung dahilan na mawawala ka. In the future, I pray na kahit anong mangyari, dapat hindi nanlalamig. Dapat hindi nagiging weak yung faith mo. Kahit anong issue nyo sa family, sa company, or saan ka man tinamaan. Kasi si Abraham nga, father of faith, 9 times he failed, bumangon ng bumangon. And praise God, merong Abraham na ngayon pinag-aaralan po natin. So ngayon, meron yung tinatawag kasi dito na heart faith at saka head faith. Diba? So, merong tinatawag dito na heart faith, yung puso mo, heart faith, at saka head faith. So, may pagkakaiba kasi yung sa mind lang na pananampalataya at saka sa puso. Remember,
that God is spirit. At yung spirit na yon is yung sa heart natin. Okay? Okay, yung mind natin connected sa soul natin. O nagigits nyo, siguro maliwanag yan ha. Kasi itong message na to, kaya ko inuno yung soul and body and spirit para makuha nyo. So ngayon, kailangan pala yung faith natin is heart faith, hindi po mind faith. Kasi kung sa mind lang, may posibilidad talaga na pwede kang bibigay, pwedeng manghihina, pwedeng maging weak. Pero kung ang faith mo is heart faith, which is, yun ang importante, kahit anong bagyo kapatid, kahit anong pagsubok, hindi mo ipagpapalit ang pananampalataya mo sa Diyos. Kahit anong nagawa mong kasalanan, kahit ano yung, alam mo yung biglang bumigay ka. Alam nyo, minsan hindi kasi nai-explain din to sa mga believer eh. We are not here to condemn Christians because nasa sanctification pa tayo. Kaya sabi ko, bro, balik ka lang. Bumigay ka, balik ka. Ang problema nga, dahil nga nakukondem, nagigilty, nahihiya na siya. Sa totoo lang, wala namang nakakaalam eh. Ang demonyo lang naman nakakaalam. Bakit? Bakit? Kasi nga, inaalaw mo. Pero kahit anong condemnation ng kaaway, kahit nagigilty, grabe yung pinilalagay niya na guilty sa buhay mo, magtuloy ka in Christ. No more condemnation. Hindi tayo ko-condemn ni Lord. Just repent. Go back. Magsilbi. Kasi, ang kagandahan sa Diyos natin, God, I totally disagree that God is a God of second chances. God is a God of many chances. Kasi kung God is a God of second chances lang ang Lord, walang born again na masisave. I'm telling you. But praise God, we have a God who give many chances. Ngayon, sayang naman yun kapatid. Many chances. Kaya, praise God nga, kung yung father of faith si Abraham, 9 times, tayo pa kaya. Pero of course, let us help naman din yung sarili natin. Okay? Please don't get me wrong. Kasi, okay lang naman pala. Ibang usapan naman yon. Kasi ang nangyayari na may misinterpret ng mga Kristiyano yung 1 John 1:9 that if you confess your sin, God is willing, He is just to forgive you. So, lagi na lang, yun ang laging ginagamit ng Kristiyano. Sige, magkasala ako bukas. O bukas. Bukas, gano'n naman. Ibang usapan naman yon. Okay? So, again kapatid, kailangan we have heart. Kailangan yung faith natin is heart faith, hindi head faith. Okay? So, tignan nyo po. Ang Panginoon, matindi po eh. Ang tindi ng faith ng Diyos eh. Kasi it's all about declaration eh. There will be light. There will be animals or kung ano yung create niya. Grabe yung faith niya, di ba? Pero ito po yun. Si Lord, hindi po sabi niya that there will be human being. Ang ginawa po niya is hindi declaration, gumalaw siya. Gumalaw ang buong katawan niya. Ganun po tayo kaimportante. So ngayon, kailangan, dahil tayo yung create niya, nakawangis niya, kaya hindi niya declare, there will be Michael, there will be Crispinos. Walang ganon. Gumalaw siya pare. Kumuha siya ng dust. Talagang gumalaw ang kamay, ang katawan, lahat. Tapos binugaan niya. Ito hindi na dineclare, hinihingaan niya talaga. Doon mo makikita na talagang kakaiba ang tao, napaka-importante ang tao sa Diyos. Kaya we need to handle with care yung mga disciple natin. Kayong mga si leader, kung mangungumusta naman kayo, please develop relationship. Hindi ako, bro, ba't wala ka na? Bakit ganyan ka? Anong problema? Bakit
Hindi ka na nagre-reply. Huwag ganon. Dapat, kapatid, kumusta ka na mahal kita. Hindi naman, kasi huwag mong sabihin na mahal mo siya kung lalaki din. Baka mahirap yun. Naku ba? Sabihin mo, kapatid, kumusta ka na? Na-miss kita. Dapat ganon. Hindi yung, kasi may kainahan ng mga yan eh. Di ba? Ako, kung kayo naman mga si leader, kung ako sininmood nyo talaga, talagang hindi ko nasasabihin mahal na mahal ko kayo, miss na miss ko kayo. Talagang tatawagan ko kayo. Ibang usapan na, amen. Pero this is my point. Let us, yung lalo pag may mga bago. So bago tayo magtuloy, isisingit ko po yung purpose-driven. Okay? Sa mga bago. Lahat po. Please lang po kung sinisin ng cell leader yung purpose-driven. Yung, di ba, every day yan, pinaghandaan ni Sis RB yan, basahin nyo. Bago ang lahat. Okay? Pagkagising nyo, huwag kape agad ang nasa utak nyo. Basahin nyo muna yan. Huwag muna kayo mag-toothbrush, okay lang yan. Kung ang katabi nyo naman is yung asawa nyo, okay lang yan, sanay na sa amoy. Basahin nyo muna bago gumalaw. Kasi ang problema, gumalaw ka na, okay lang, kung talagang naiihi ka, pero kung talagang magbasa ka bago ka mag-toothbrush, bago ang lahat. Kasi yung purpose-driven na yan, 40 days yan, maganda po yan. Kahit sa mga leader. Kasi ilang beses kong nabasa yan. Makikita yung mapapadaanan nyo. Dito pala kinukuha ni pastor yung message nyo minsan ano. Syempre, ang ganda kaya. So please lang, basahin nyo po yan. Isisend ng mga seal leader nyo every morning. And ilang kuwan lang naman yon, wala pang 10 minutes. Siguro yung mabilis na magbasa dyan, 1 minute lang. Wag naman, siyempre, lunukin nyo naman. Kasi ang ganda po niyan. Alam nyo po, ang nagsulat dyan, nakalimutan ko yung nagsulat, nagsulat dyan sa purpose driven na yan? Rick Warren. Rick Warren. Si Rick Warren po, nung nilabas yan, year 2000, ang dami pong na-born again. Okay? Sa daming na-born again, dahil sa book na yan na purpose-driven, ang tinira ng kaaway, yung anak ni Rick Warren, nag-suicide yung anak niya, na-depress. Ganon ka-powerful yung book na yan. Kaya nga, kung may ginagawa kasi ng isang man of God at hindi niya matira yung pastor, ang titirahin niya yung mga anak niya mahihina o relatives niya. Ang tinira niya yung anak ni Rick Warren na depressed, nag-suicide. Kaya bakit nangyari yon? Kasi powerful yung book na yan. Huwag niyo pong, please lang, pag sinindang mga si leader niyo, basahin niyo. Kung kayo binasa niyo, basahin niyo uli. Maganda po yan. Amen? So I believe na binabasa niyo yan kasi it will help you to grow spiritually, lalo na kung 1 year, 2 years ka na believer. Napaka-basic po yan, pero powerful. Amen? So, ito po, meron pong pastor na ang pangalan is si Kenneth Hagin. Kenneth Hagin. Oh. So, itong si Kenneth Hagin, siya po ay isang pastor sa Amerika. One day po is nagkasakit, nasa hospital. At ang sabi ng Diyos sa kanya habang nasa bed, sabi ng Diyos, bibigyan kita ng chance na mabuhay. Pero pwede ba magpagamit ka sa Panginoon? At sabi ng Lord, kung magpagamit ka sa Panginoon, ang message mo, it's all about faith. Kapatid, kung gusto niyo na lumalim ang faith niyo, panoorin niyo po si Kenneth Hagin. Puros faith yun. Kaya nga, grabe, talagang naging successful siya. Ang sabi niya nga dito is, ito yung isang statement niya eh. I am not moved to what I see. I am not moved to what I hear. I am not moved to what I feel. I am only moved by the word of God says. Ganda po nun. In other words, talagang bilang isang Kristiyano, kailangan aralin mo ang about faith kasi importante.
At the end of the day, ang sabi niya sa Hebrews 11 verse 1, pakibasa sir, patapos na tayo. Hebrews 11 verse 1, Sis RB. Sis RB, Hebrews 11 verse 1. Ano po? Ang pananampalataya ang ating kakayahan na matatanggap natin. Mahina sis, mahina. Wala. Ayan, yan, okay na. Ano po? Hebrews 11. Okay na, ako na, hindi ko marinig. Okay, sabi niya sa Hebrews 11 verse 1, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Okay, I'll repeat. Hebrews 11 verse 1, ito po ang meaning ng faith. Kung may nagtatanong sa inyo, what is faith? Ito po ang biblical na sagot. Okay? Ang sabi niya dito, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Yan. Ang faith para, ito yung, alam mo yung, hindi mo pa nare-receive, pero kiniklaim mo na. Ang faith pala, ito yung, may sakit ka, pero nire-receive mo na, healed ka na. Yan. Ang faith pala, yung naiisip mo or nai-imagine mo na may mga anak ka na at nagpupuna sa likod mo kahit single ka pa. Ayun, joke lang. So ito po yun mga kapatid. Ang ibig sabihin pala ng faith, yung talagang naniniwala ka kahit hindi mo nakikita. As I close, alam niyo po ba na dapat tayo po'y naniniwala sa hindi natin nakikita kaysa nakikita natin dito sa mundo. Yung nakikita natin dito sa mundo, mawawala po yan. Yang damit na yan, yang eyeglass na yan, yang gold na yan, mawawala po yan. Pero yung hindi mo nakikita, yun ang hindi mawawala. O ano po yun? Ang Diyos. Di ba? Hindi natin nakikita. O, ang eternal. So, as I close po, sa Old Testament, dalawang beses lang na nabanggit ang faith. Nabanggit lang yan sa pakilista na lang. Nabanggit sa Deuteronomy 2 verse 20 at saka sa Habakkuk 2 verse 4. Dalawang beses lang nabanggit ang faith sa Old Testament. At ang ginagawa sa Old Testament kung paano tinuturo ang faith ay sa pamagitan ng kanilang buhay, which is yung inaral natin. Tinuturo ng Old Testament ang faith sa pamamagitan ng buhay. Kagaya ni Abraham. Pumunta ka sa lugar na yon, wala siyang kakilala doon. Walang relatives, hindi niya alam yung place. Pumunta ka sa mag-offer ka. I-offer niya yung anak niya. Faith yun. Marami kang maaaral sa Old Testament na pwede mong i-apply ngayon. Bakit natin inaaral ito mga kapatid? It's because na tayo, kailangan talaga hindi dapat manghihina ang pananampalataya ng isang believer po. Okay? So, yun lamang po ang message natin kasi may ka-Zoom ako, may meeting akong next din. Bago tayo magsara, bago tayo mag-close, I pray na meron kayong natutunan, na encourage kayo. Kung sino man dito yung nasishaken ang faith niya, magpatatag po kayo. Wag na wag kung kayo mawawala. Kasi sayang yung mga taon, buwan na andyan ka, tapos bigla ka na lang mawawala.